ibahagi sa inyo ang mensahe ng ating Panginoon. Mula po sa aklat ng Exodus chapter 33 verses 13 to 17. At ito po ay aking pinamagatang pagkilala sa Diyos. Tayo sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, mabuti at Diyos na mapagmahal. Ikaw ay tapat sa aming mga buhay at patuloy ka namin kinikilala, Panginoon, ngayong umaga. Hindi dahil sa mga pagpapala na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. Bagkus patuloy ka namin kinikilala bilang aming Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na lumikha sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng lakas upang kami po ay makapagtrabaho, makapaghanap buhay ng maayos para po sa aming pamilya. Kaya ngayong umaga, amin pong binibigyan ng oras, panahon, at pagkakataon ng iyong pong mga salita ay amin pong marinig, maunawaan, at dalangin po namin na tulungan mo kami isabuhay ang mga ito. Sa umagang ito, Panginoon, namin pong inaanayahan ang iyong banal na Espiritu na siyang kumilos at manguna sa aming pong kalagitnaan. Higit sa lahat, kumilos po kayo sa aming mga puso. At ang mga salita na nagmumula sa iyong bibig, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na aming pong pagbubulay-bulayan at ito po ay aming patuloy na isabuhay sa pang-araw-araw. Lord, gawin mong tuntungan ang iyong abang lingkod upang ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Bumaba nawa ang iyong kaluwalhatian at ang iyong kaninginan. At ikaw ang aming makita, ang iyong presensya, ang aming maramdaman sa aming kalagitnaan. Sa ngalan ng Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Pagkilala sa Diyos. Bakit dapat nais ng sino man na makilala ang Diyos? Sapagkat ayon po sa banal na kasulatan, ang mga taong walang Diyos ay walang kapayapaan. Walang kapayapaan sa kanilang buhay. Subalit, kapag kinikilala natin ang Diyos, ay mararanasan naman natin ang kanyang kapayapaan. John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaya na po sabi dito, huwag na kayo mabalisa, huwag na kayo matakot. Sa madaling salita, sinasabi dito ng talata na ito na kapag kinikilala natin ang Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mabalisa. Sa anumang mga pagdadaanan natin sa buhay, anuman ang ating kakaharapin sa buhay. Ang pagkilala sa Diyos, makikita po natin sa talata na binasa natin kanina, ay yung pong pinakadakila hangarin ng puso. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat nahihigitan ng pagkakilala sa Diyos ang lahat ng iba pang hangarin ng bawat isa sa atin. At dito po, maging sa banal na kasulatan ay sinasabi na ito pong pagkilala ni Moses sa ating Panginoong Diyos ay higit na nagbigay sa kanya ng iba pang ng hangarin ng paglilingkod at lubusan pang makilala ang Panginoon kaysa sa maraming bagay o magtamasa ng maraming bagay. Church, tatanungin ko po kayo, ano ang pinakamataas na hangarin ng puso mo ngayon? Ano ang ninanais ng iyong puso sa oras na ito? Ang makilala ba ang Panginoon ang lubusan sa iyong buhay? Sapagkat kung makilala po natin ang ating Panginoon sa ating buhay at binibigyan po natin siya ng pagpapahalaga sa ating puso, the blessing follows. Amen? The blessing flows in your life.
Now ang tanong, paano natin makikilala ang Diyos? Base sa talatang binasa natin kanina. Sa Exodus chapter 33 verse 13, sinabi po rito, makikilala natin ang Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanyang salita. Kung nakasumbong ako ng biyaya sa iyong paningin. Nasabi po ni Moses, walang pag-asa ang sino man maliban sa biyaya ng Diyos. Walang pag-asa ang lahat maliban sa biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng pabor sa mga hindi karapat-dapat na makasalanan. At alam natin na tayong lahat ay nagkakasala sa ating Panginoon. Amen? Kaya yung biyaya ng ating Panginoong Diyos ay para sa ating lahat. Ito po ay isang pabor na Kanyang ibinibigay sa atin. Favor. Dahil hindi po tayo karapat-dapat sa Kanya. Tanging biyaya lamang ang nagbibigay daan sa atin ng mga makasalanan para makilala ang ating Panginoong Diyos. Tanging biyaya ng Diyos ang magiging daan para makilala natin siya. At ang biyayang ito ay ginawang personal at praktikal sa pamamagitan ng pananampalataya. Iniangkop ng pananampalataya ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang salita. Ang salita po ng Diyos, sabi po ng 2 Timothy chapter 3:16, ang salita ng Diyos, ang Biblia ay hiningahan ng Diyos. Kaya naririto ang katotohanan. Ang katotohanan na dapat po nating panaligan. Ang katotohanan na dapat po nating pananampalatayanan. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo chapter 1 verse 12, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat lubos kong kilala ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkatiwala sa Kanya. Malinaw yung sinabi ni Apostol Pablo na siya ay nagdurusa. Nagdurusa siya dahil sa kanya pong pangangaral ng mabuting balita. Pagdurusa ang nagiging resulta ng kanyang pagsunod sa Diyos. Bakit? Sapagkat ipinaglalaban niya ang katotohanan. At alam po natin na pagka ipinaglalaban po natin ang katotohanan, marami po tayong kaaway. Marami tayong kalaban. Hindi po ba? Marami tayong kalaban. Once na tayo ay nasa panig ng katotohanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, lubos kong kilala ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Dahil sa paniniwala ni Apostol Pablo sa mabuting balita patungkol po sa kanyang pananampalataya kay Kristo, naniniwala siya at nakatitiyak siya na ang Diyos din ang mag-iingat sa kanya. Na ang Diyos ang kakalinga sa kanya. Ang Diyos ang magbibigay pa sa kanya ng pagmamahal para sa gawain ng ating Panginoon. Si Moises din po ay nagkaroon ng pananampalataya sa matagal na panahon. Hebrews chapter 11 verse 23 to 29, dahil sa pananampalataya sa Diyos, ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Na makita nilang magandang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Si Moses po, noong baby o sanggol pa lamang siya, ang kanya pong mga magulang ay nakakilala na sa Diyos. Mga mananampalataya. At noong mga panahon na yon, dahil ang mga Hebreo ay mabilis manganak,
At dumadami po ang kanilang lahi na kung saan ay kinakatakutan ng Egyptian. Pinapatay nila lahat ng mga sanggol para hindi sila dumami. Dahil natatakot sila na baka mas dumami itong mga Hebreo na ito at sila po ay madaig o kalamanin dahil sa dami nila. Kaya natakot itong mga Egyptians na ito at pinapatay yung mga sanggol. Subalit, sabi dito, dahil sa pananampalataya ng mga magulang ni Moses, hindi sila natakot na sumuhay sa Diyos. Ang pananampalataya natin ay nagbibigay ng tapang at lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesa ng hari. Ano ang tinanggihan ni Moses dahil sa kanyang pananampalataya? Yung pagiging hari. Dahil inampun siya ng prinsesa at si Moses po ang nakatalaga na susunod ng hari ng Ehipto. Subalit, ito po'y kanyang tinanggihan. Tinanggihan niya ito. At sabi pa rito, inibig pa niyang makihati sa kaabihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandali ang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Tinanggihan niya ang pagiging hari, tinanggihan niya ang pagiging makapangyarihan, tinanggihan niya ang kayamanan dahil alam niya na lahat ng ito ay panandalian lamang. Subalit ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay panghabang buhay. Ang pagsunod pagsunod ni Moses sa ating Panginoon at sa kanyang pananampalataya ay magdudulot ng buhay na walang hanggan para sa kanya. Kaya tinanggihan niya ang lahat na mga bagay na kung saan ay magdudulot lamang ng panandaliang kaligayahan sa kanyang buhay. And verse 27, tinuturing ng higit na mahalaga ang pagtitiis, o 26, sa hirap dahil sa Mesyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto. Dahil sa pananampalataya ni Moses, hindi niya kayang ipagpalit ang Mesyas, ang Diyos sa buhay. Nasabi pa, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ang pananampalataya din sa Diyos ang nag-uudyok kay Moses na lisanin ang Ehipto dahil kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Sumuway sa hari para sa pagsunod niya sa Diyos. Dahil din sa pananampalataya na iyan, itinatag niya ang Pasko at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ang anghel na mamumuksa ang kanilang panganay. At dahil sa pananampalataya sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo ang mga ito'y tumawid. So makita natin dito ang pagliligtas na ginawa ng Diyos dahil po sa pananampalataya ni Moses. At pagsunod ng ibang mga Israelita na ito sa ating Panginoon. At dito po ipinakita sa talata na ito na gusto ni Moses na makilala ang Diyos sa buhay niya. Mga kapatid, makita po natin na hindi pa siya kontento sa pagkilala niya sa Diyos. Pagkos patuloy siyang gumagawa ng paraan para makilala ang Diyos ng lubusan. Mga kapatid ko sa Panginoon, kilala mo ba ang Diyos? At kung kilala mo na ang Diyos, gaano mo siya kakilala? At nakahanda ka bang
kilalanin pa siya ng lubusan sa iyong buhay. Kung nais po natin makilala pa ang Diyos ng lubusan sa buhay natin, tayo mismo ang gumawa ng kaparaanan upang makilala siya. Amen? Upang makilala ang ating Panginoon. Makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtuon sa Kanyang daan. Sabi ni Moses, ituro mo sa akin ngayon ang iyong daan upang makilala kita. Mas makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamasid o pagtingin sa lahat ng mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kilala natin siya sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa Kanyang plano, paglikha at pagtubos. Nakikilala natin siya sa pamamagitan ng pag-aaral ng gawain ng Diyos at sa Kanyang mga tao. Kilala natin siya sa pamamagitan ng paghahambing ng mga propesiya sa lumang tipan at katuparan sa bagong tipan. At ang pag-aaral sa buhay ni Jesus ay tumutulong sa atin para makilala natin ang Diyos. Katulad po ng ating mga tinatalakay sa small group, who is Jesus? Sino po yung attend ng small group na kung saan ay who is Jesus ang tinatalakay? Men, women, youth. At napakaganda pong aralin na ito sapagkat dito po natin lubos na makilala ang ating Panginoon Jesus sa ating buhay. Kaya ihanda-handa nyo lang po ang inyong mga sarili para po sa mga susunod natin po small group. Ngayon ang tanong lang, gusto mo bang makilala si Jesus sa buhay mo? Hello? Parang mahina. Gusto mo bang makilala si Jesus sa buhay mo? Amen! Amen. Sama-sama tayong mag-aral ng Kanyang mga salita. Amen? Amen. Nagkakaroon tayo ng higit na pagpapahalaga sa Kanyang pagmamahal kapag ka nakikilala natin ang ating Panginoon. Mas naunawaan natin ang Kanyang biyaya kapag kakilala natin ang Diyos. At ang pananatili natin sa cross at paglapit natin sa ating Diyos ang mas higit na makapagbibigay sa atin ng lubusang pagkilala sa ating Panginoon. Kaya patuloy po natin pagtuunan ng pansin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. John chapter 1 o 1 John chapter 3 verse 1 to 3. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, anak tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nakahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagbaritong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Sapagkat matutulad sa Kanya, makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. So sa atin pong habang atin pong hinihintay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, sinasabi po ng talata na ito na manatili po tayong tapat habang lubusan po nating kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. Manatili po tayong tapat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. In that way, o sa ganun pong kaparaanan,
Sinasabi po ng salita ng Diyos, ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya I challenge each and everyone, maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Kilalanin po natin ang lubusan ng ating Panginoon Diyos. Huwag po tayong makontento sa ganitong kilala lang natin ang Diyos. Gumawa po tayo ng kaparaanan at maging tapat po tayo habang atin pong kinikilala ng lubusan ang ating Panginoon. At ikahuli, makikilala natin ang Diyos sa pamagitan ng buong pagsuko sa Kanya. Ang aking presensya ay sasama sa iyo, sabi ng Panginoon. Si Moses ay tinawag sa isang mahirap na gawain. Marami siyang mga pagsubok na pinagdadaanan. Napakahirap na kanya pong buhay. At marami po sa mga apostol o propeta ng ating Diyos ang siyang dumaranas ng ganito pong paghihirap dahil po sa kanilang pagsunod. Subalit, sinasabi po ng talata na ito, ang Diyos ay kasama. Kasama niya sa lahat ng paraan at sa lahat ng oras. Ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng paraan at sa lahat ng oras. Amen? Kaya anuman ang mga pinagdadaanan po nating hirap sa ngayon, ay hindi po dapat ito maging dahilan upang tayo ay tumigil, huminto sa ating pong paglilingkod, sa pagkilala natin sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang lahat ng ating pong nararanasan ngayon, lahat yan ay pansamantala lamang. Lahat yan ay pansamantala lamang. Mayroon pong katagumpayan pagkatapos po ng mga paghihirap na atin pong dinaranas sa buhay. At ito po si Moses ay naging tapat sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang katapatan ng Diyos sa mga pagsubok ang siyang nag-udyok kay Moses na mas makilala siya. At na siyang patuloy na sumunod saan man siya dalhin ng kalooban ng Diyos. Mga kapatid, nais mo bang makilala ang Diyos sa iyong buhay? Magtiwala ka sa salita ng Diyos. Pagkatiwalaan mo ang salita ng Diyos. Kung nais mo natin makilala ang Diyos, pagtuunan natin ang daan patungo sa Kanya. And we all know, lahat po ng ang daan po patungo sa Diyos ay hindi po madali. Hindi po madali. Maraming mga pagsubok ang maaari po nating pagdaanan. Marami pong mga hadlang ang maaari po nating lampasan. Higit sa lahat, kilalanin natin ang Diyos ng may buong pagsuko ng ating puso sa Kanya. Knowing na kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Lagi tayong maging excited kapag i-date natin ang ating Panginoon. Alam niyo ba, every Sunday, every Wednesday, or every time na nagnanais po tayo makasama ang presensya ng Panginoon, iyan po ay date natin sa Diyos. Hello? Pag Sunday, date natin ito kay Lord. Amen? Kaya dapat bago pa lamang tayo rito pumunta, maging excited po tayo. Kaya lang sa mga kabataan ngayon, excited sila kapag date nila sa kanilang girlfriend. 2 hours before pala nandoon na sa meeting place. Ano? Pagka tayo naman ay nag-work, minsan mas excited pa tayo
pumasok sa trabaho. Kasi ayaw natin mabawasan ng kita pagka-late tayo. Ano? Pagka tayo naman mamamasyal sa mall, aga-aga, nandoon na tayo sa mall. Hindi pa nagbubukas ang mall, nandoon na. Katwira naman ang iba, pastor, kasi sa mall meron na rin opening prayer doon. Kaya naman pala ang hinihintay. Ano? Kasi nagpunta po ako ng SM Taytay. Nagulat ako. Dahil, anong oras ba yung bukas? 10 or 10:30? I mean, sabihin nyo na ng totoo. Alam ko, alam na alam nyo yun. Anong oras po? 10. Okay. So, akala ko 9:30 pa. Bukas, 9:30, bukas na yung mall. Pero hindi po ako mamamasyal. Kasi papunta po ako ng bangko kasi yung bangko ko nasa loob ng SM. Yung pala napakaaga pa. Pero alam po ninyo, nagulat ako. Dahil habang pinapasok na kami, biglang nag-invite, no, yung may announcement na pag-opening prayer. No? At nakakatuwa naman. Pati pala sa mall ngayon, sa bagay, kahit sa mga mall, may mga simbahan na rin. No? So, ang ibig ko pong sabihin lamang ay, minsan excited tayo sa maraming bagay. Sa date natin, sa girlfriend, boyfriend, excited tayo pumasok sa trabaho. Excited po tayong pumunta sa mall para mamasyal, para maging masaya ang ating pamilya. Pero mas dapat excited po tayo kapag date natin sa Panginoon. Amen? Amen. Maglaan po kayo ng oras para makipag-date sa Diyos. And the more we closer to God, the more na mas makikilala natin ang ating Panginoon. Amen? Mas lalo natin makikilala ang Diyos pag malapit tayo sa Kanya. No. Para po sa ating pagtatapos, may I ask this question sa bawat isa sa atin. Hinahangad mo ba siyang mas kilalanin? Kung hangad mo si Lord na makilala pa sa kanya sa iyong buhay, gumawa ka ng kaparaanan upang makilala siya. Amen? Magtiwala kay Kristo bilang iyong tagapagligtas at kilalanin siyang ng personal sa iyong buhay. Pag-aralan ang kanyang salita at ang paraan ng pagsuko sa ating Panginoon ay dapat po natin ginagawa. Pagsuko sa ating Panginoon ay yung pagpapasakop sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Maraming salamat po at pagpalain